Hello, chismis chikahan. Diyos may nakakaloka na ako dito sa kakaan dito. Oo. Tayo mag-chismis chikahan na dito. Ay umaga na dito. Umaga na, napakainit. Tara na mag-chismis chikahan. Wala, napansin ko lang kasi sa Facebook ngayon talaga dito. Kaya halos lahat na nawawala sa buhay ay dahil sa stress. Yan talaga. Yan sa ilong dito. Kaloka. Sobra talagang sa sobrang hirap ng stress. Sa totoo lang, sa akin ha, kagaya ko ha. Sobrang dami ng stress na ginawa, nangyari sa akin noon. Sobra. Kasi dumating sa point na nawala ang kapatid ko, dalawang kapatid, nanay, tatay. Ang mahirap kasi sa nangyari, buwan lang ang pagitan na nawala sila. Para sa akin, ang hirap talaga sa dibdib. Mahirap talaga sa dibdib kasi hindi mo kumagad noon, simula bata kami, napakahilig namin makapag-usap lagi sa dasal. Lagi kami nagdadasal linggo-linggo, tapos talagang active kami lagi sa simbahan. Lahat ng bilang anak ng Diyos, in-accept na namin lahat ng ginawa namin, kahit pagod kami sa trabaho dati, inaan namin. Dumating sa point na nawala ang pamilya ko. Nawala ang pamilya ko, dalawang kapatid, parents ko, mga buwan lang sila, pagitan, nagsahalos, nagsabay-sabay na sila. Ang hirap sakit sa dibdib kasi baka nagalit ka sa Diyos na in-accept ko na lahat ng ginagawa ko dati, pero bakit ganun? Ganun ang nangyari, bakit nawala pa rin sila? Ano nangyari? Bakit gano'n? Nagtatanong din ako sa Diyos, bakit ano nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ayoko na, galit na ako sa iyo. Yung gano'n, di ba galit na ako sa iyo? Kasi ginawa ko naman lahat naman ginawa ko para maging maayos sa inyo bilang anak niyo. Di ba sila ang Diyos natin? Pero sobrang sama na loob ko, nagalit ako, sobrang gano'n. Pero sa awa naman ng Diyos, dumating naman sa point na napapanaginip ako yung tatay ko, parang inaasikaso pa rin ako. Nangyari noon, dumating sa point na nakapag-isip ako na, hindi ako nakakapunta sa bahay ng Diyos dati. Hindi na ako tinigil ko na ang pupunta sa bahay ng Diyos. Pero ang pagsasalita sa kanya sa gabi-gabi, sa araw-araw, nakipag-usap pa rin ako sa Diyos. Dahil hindi lagi pa rin ako nagtatanong bakit ganito ganyan. Hanggang sa nakarealize ako na ganito pala talaga nangyari. So, ginawa ko lahat ng dumating sa point na naging okay na kasi kaming kapatid, nagtulong-tulong kami para magawa namin lahat, ma-accept namin pare-pareho ang mga na-accept yung mga nangyari sa amin. Nagkahiwa-hiwalay din kami kasi para medyo okay bang diba? Kaya lumayo din muna ako para maano yung pagiging stress ko. Kasi sobra talaga stress ko dahil sobra stress. Dumating sa point na nakaya ko na hanggang sa nagkasama-sama kami ulit. Sa awa naman Diyos, maging masaya kasi naging okay kami, nagtulungan kami para maasikaso namin ang bawat na maging problema man kami. Kasi nagtulungan kami. Ayun ang maganda doon kasi kahit na may stress sa atin, hindi man tayo sabay-sabay magka-stress kasi okay lang ang problema namin. Pero isa sa amin na nagiging matatag. Kailangan sa isang pamilya merong matatag. Hindi kailangan pera. Kung matatag sa pakikipagsalita, maging matatag sa kung paano mag-connect ng hindi naman kasi sa lahat kasi ng paraan hindi kailangan ng pera lagi ang problema. Kailangan ay kasama mo, sa paligid mo. Kailangan marunong ka rin makapagsalita. Kailangan marunong ka mag-cover ng pamilya kung yung paligid problema. I-accept kung paano mo pa daanin, maging okay lahat. Kaya yun ang doon. Kapag aayos ng pamilya, hindi naman kailangan talaga pera lagi ng pera sagot. Ang parents, kung halimbawa, malimit talaga kagaya namin na parents na kami magkakapatid na magkakasama kami magkakapatid. So kami ang nagsasalita mismo ng mga dapat problema. Kasi kailangan talaga ganun talaga. Kasi sabi sa pareho ng mga naging problema kasi hindi natin inaakala na mawawala rin ang pamilya na ganito. Sobrang stress, diba? So, dumating ako sa point na gusto ko nang bumitaw. Dumating din ako sa point na bumitaw talaga. Sinasabi lang ako sa Diyos na gusto ko nang magpaalam. Gusto ko na rin magsumama kasi pagod, mahirap, hindi ko i-accept lahat kasi hindi ko kayang i-accept lahat ng ganun dahil namatay ang parents ko, tahimik talaga akong tao dati. Kaya parang hindi ko kayang wala sila. Kaya gusto kong umalis, gusto ko na rin sumama, parang ganun. Kaya sa awa naman ng Diyos, parang tinulungan ako ng Diyos na tinulungan niya kung ano dapat kong gawin para maging masaya, para marami din tumulong sa akin para ma-relax. Diba ako sa point na gano'n? Kaya, ewan ko ba, sa awa naman ng Diyos, kasi hanggang sa ngayon na, kaya ngayon, nangyari ngayon na nagkasakit ako, na hindi ko akala for the first time, ngayon ko lang nakita, maka-experience na magkaroon ng ospital. First time ko maging ospital talaga kasi mas mahilig ako sa trabaho. Mas gusto ko sa trabaho. Kaso, hindi ko na-accept na feeling ko, nung time na feel ko dati na parang yung manunga ako nagkasakit, para sa akin, mag-goodbye na lang din. Ayoko kasing magkaroon ako ng problema o nagkasakit ako, inatake na sa ospital. Gusto ko madiretso na ako kasi ayoko rin magka-stress. May stress ako, sa mga kapatid ko. Mahirap. Kaya gusto ko noon dati na magdiretso na. Hindi ko lang salamat naman sa Diyos. Sa salamat ng Diyos kasi yung sa ngayon, inaccept niya na ako. Hindi ko rin alam bakit. Hanggang ngayon, inaccept pa rin ako ni Papa Jesus na siguro may darating pa rin akong may kailangan akong gawin na responsibilidad bilang pamilya, bilang nanay-nanay sa mga pamangkin. Siguro ganun ang pagiging ko bilang pagiging buhay ko ulit dahil sa Diyos. Binuhay ata ulit ako dahil sa nangyari. Sana lang, kung sa totoo lang, sa sarili ko, kung hindi ko masabi ang buhay, kung ako na nangyari man sa akin, ayaw ko nang magdiretso. Ayaw kong magkaroon pa ng problema dahil ayaw ko rin magkaka-stress sila, magkaka-problema sila dahil ko lang. Mga dati noon pa lang naging ko na pagiging problema noon pa hanggang ngayon naman. Katotoo lang hanggang ngayon naman naku-cover ko talaga ang pagiging problema. Kaya lang sa ngayon lang kasi hindi ka lang ako makapag-relax masyado kasi nga
hindi na ako makapagtrabaho pa. Pero sa totoo lang, gusto ko na magtrabaho. Kaya ayoko sa totoo, ayoko lang kami nakaka-stress sa mga problema. Kasi ang pera, para sa akin, ayoko talaga ang problema, lagi ay pera. Oh. Pero hanggat kaya naman natin, kaya natin yan. Basta, kailangan na isama-sama kayo, mag-usap-usap. Wag lang lagi mga pera. Oo, kaya ano lang, pag pera. Stress mo tayo sa mga kapatid. Kutukan na lang ang mga kapatid. Oo, kaya nakakabwisit din talaga, nakakaano. Oo. Ay, kalok ka. Ayun, napachika lang ako dito. Kaya, tara na. Tapos ako napainit dito. Oo. Yan, mga sinisipon ako. Kaya, yan. Pasalamat lagi tayo sa Diyos. Araw-araw ginawa ng Diyos sa pagising natin ngayong umaga. Kaya, yan. Papa Lord, salamat sa Diyos. Goodbye.